Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. Isa ako sa mga loyal listeners ninyo sa Spotify at sa YouTube. Dahil ang inyong programa at podcast ang kumukumpleto ng aking gabi bago matulog. Mahilig akong makinig ng mga horror stories na tinatampok ninyo at gustong gusto ko yon. Pero ang ibabahagi ko sa inyo ay hindi isang horror kundi isang istorya ng lalaking umasa ng isang bagong simula. Papa Dudut, ako nga pala si Alejandro ng Talibapa, Quezon City. Isa akong introvert. Ako ang tipo ng lalaki na mataas ang pangarap. At ako din po, ang tipo ng lalaki na hindi gagawing priority ang isang babae. Kung magkaroon man ng babae sa buhay ko, ito ay panghuli higit sa anumang bagay. Dahil naniniwala po ako na ang bagay na yan ay nakapaghihintay at may tamang panahon. Pero ang hindi ko alam noon ay isang sorpresa pa lang nakatakdang bumago sa buhay ko noon. First day ng klase noon, syempre normal lang yung mararamdamang mong out of place ka dahil biglang isang irregular student. Wala akong mga permanenteng kaklase bukod sa wala akong na-close dahil nga sa introvert ako. Umupo ako noon sa bandang dulo dahil ayaw ko ng atensyon. Ang plano ko buong semester akong magpapaka-low profile nang sa ganoon ay matahimik ang buhay kolehiyo ko. Kaso Papa Dudut, nung araw ding yon ay sinubok ako ng tadhana. Hindi ko mapigilan na ikunot ang noo ko. Nakaramdam na ako ng inis nang mapansin kong titig ng titig sa akin ang babaeng katabi ko sa klase kong yon. As in, ang daming bakanting upuan. Pero mas pinili niyang talagang umupo sa tabi ko. Tapos noon, ayon, kanina pa siyang nakatitig sa akin. At hindi ko maintindihan kung ano ang tinitignan niya sa mukha ko. Sa tuwinan na ako ay iiwas ay isusunod niya ang ulo niya upang titigan akong muli. Hanggang sa hindi ko na napigilan ay lumipat na ako ng upuan. Pero hindi ko akalain na susundan niya ako. Sa isip ko'y grabe garapalan na ito. Hindi ko magawang lingunin ang gawin niya dahil nakatutok ang mukha niya malapit sa akin. Bumuga ako ng hangin, talagang nainis na ako kaya dinakma ko na ang kanyang mukha upang ilayo sa akin. Miss, teka ha, kanina ka pa. Hindi na ako nakapagpigil. Thank you Lord, napansin niya ako. Natutuwang sabi niya sa akin. Lalo lang nalungkot ang mukha ko. Baliw yata itong babae na ito. Hi, my name is Nancy. Aniya at ngumiti ng maluwag. Napansin ko kaagad ang brace niya sa ngipin. At ngayon ko lang din napansin na may salamin siya. At alam kong may grado. Overall ay actually she's cute pero baliw siya. Ano bang kailangan mo? Seryosong tanong ko sa kanya. Gusto kitang maging boyfriend. Diretsang sabi niya sa akin. Nagulat ako nang sabihin niya yon. Kung meron lang akong iniinom o kinakain baka nasa mid o nabilak-uka na ako. Pero sa huli natawa na lamang ako, Papa Dudut. Be careful to your wish. Paalala ko pa sa kanya. Oo naman, I will be careful with your heart. At nag-hand salute pa siya. At hindi ko malaman ang pagkainis ko ay nawala.
Sa halip ay natawa na lamang ako at pailing-iling ng mga sandaling yon. Pagkatapos noon ay nakipagkwentuhan na sa akin si Nancy at nung una ay medyo awkward kasi nga ay introvert ako. Pero unti-unti ko rin siyang naka-vibes ng araw na yon. Natigil na lamang yung pagkwentuhan namin nang dumating na yung professor namin sa subject na yon. Samantala lumipas sa mga araw at ganun pa din kakulit si Nancy at bigla ay sumusulpot siya. At kung ano-ano mga kabaliwang sinasabi at ginagawa niya sa akin. Ano ba? Kulit naman eh. Hinila ko ang braso ko mula sa pagkakahawak niya. Ay, galit? Sige na Alejandro. Mula nang naging in relationship tayo ay hindi pa tayo nagde-date eh. Lakas loob niyang sabi sa akin. Tumigil ako sa paglalakad saka humarap sa kanya. Ewan ko ba't natatawa talaga ako sa kanya. Sa bawat sasabihin niya ay seryoso ang kanya mukha pero kalokohan naman yon. In relationship? Kailan pa? Hindi ko alam yan. Reklamo ko. Ngumiti na naman siya, labas ang braces niyang ngipin. Eto ebidensya. Ipinakita niya sa akin ang kanyang cellphone. Alejandro Jose Bragais in relationship with Nancy de la Cruz. Nanlaki ang mga mata ko nang mabasa ko ang status na yon. Ano namang kalokohan yan? Hindi to kalokohan. Katotohanan to. Palambing na insist ni Nancy sa akin. Sus, alin dyan? Wala naman akong Facebook account. Poser yan. Reklamo ko ulit. Hindi yan poser. Ako ang gumawa niyan. Di ikaw pala ang poser ko. Natatawa kong sabi. Nainis na siya. Alam ko at sa araw-araw kasi na nangungulit siya. Nakikita ko na ang mannerism niya. Ang padyak niya ay kahulugan ng pagkainis niya. Akin na ang cellphone mo, utos ni Nancy sa akin. Napatingin naman ako sa kanya. Bakit? Hindi bang loyal boyfriend binibigay ang kanyang cellphone kay pretty girlfriend? Sagot niya sa akin. Hindi ko binigay siyempre. Pero mabilis ang mga kamay niya at naagaw niya sa akin ang cellphone ko. Hindi na ako makapagreklamo noon kasi lumayo siya talaga sa akin. Buti na lamang at wala man lang kung anong sekreto ang cellphone ko kaya hindi na ako nagpanik. Maya-maya ibinigay niya sa akin, may naka-install na Facebook apps at naka-login na yon. O ayan, like mo ang mga post ko ha. Maya na lang tayo magkita ulit. May klase na ako. Bye-bye, sabi niya sa akin. Nagulat ako nang halikan niya ako sa pisngi. Hindi ko alam kung saan yon nanggaling pero kinabahan ako. Nailing na lamang ako habang tinitingnan ko siya papalayo sa akin. Kinagabihan, mga around 10:50 PM ay hindi ako makapaniwala. Nang makita ko ang oras, gano'n na ako katagal nagfe-Facebook. Muli ay tumingin ako sa cellphone ko na naka-login sa Facebook na ginawa ni Nancy. Masyado yata ako nalibang sa kakatingin ng post niya sa Facebook. Nakakatuwa talaga ang kakulitan niya. Panay post siya ng picture na puro wacky pose at panay din nakatag ako. Wala naman ako sa picture. May naiwang ngiti sa labi ko nang patayin ko na ang aking cellphone. Kinabukasan pagkatapos ng klase ko ay inabangan ako ni Nancy sa labas ng gate. At nung makita niya ako ay hinilan niya ako papunta sa sakayan ng jeep. Siyempre nagtaka ako kung saan niya ako dadalhin. Sumagot naman siya na dadalhin daw niya ako sa mall dahil manonood kami noon ng sine. Nung una talaga papadudot ay tumanggi pa ako kasi noong araw na yon ay tinatamad akong lumabas. Pero hindi talaga ako tinigilan ni Nancy noon hanggat hindi nagbabago ang isipan ko. Sige na Alejandro, free time naman yun. Panoorin natin yon. May nabili akong ticket sa sine oh. Masasayang to, sige ka. Aniya. May appointment ako ng 3 PM, pagsisinungaling ko na lang. 12 noon pa naman ang start ng movie, sige na, pagbigyan mo na ako. Pang ilang beses mo na akong tinatanggihan. Nagtatampong wika ni Nancy sa akin. Sige, in one condition. Tila nabuhayan si Nancy sa sinabi kong yon. Ano yon? Tanong niya sa akin. I-spell mo ang
Buo mong pangalan sa hangin gamit ang iyong puwet. Hamon ko sa kanya habang natatawa. Pero nagulat ako kasi mukhang game na game ang babaeng yon. So sisiw, dagdag pa niya. Sa huli natawa na lamang ako habang ginagalaw niya ang kanyang bewang at puwitan na parang nagsusulat ng kanyang buong pangalan. Mukha siyang tanga noon at may mga nakakita sa kanya kaya medyo nag-guilty ako pero okay lang yon kay Nancy. Kaya sa huli pumayag na ako na manood ng sine kasama siya. I enjoyed the movie pero mas na-enjoy ko naman na kasama si Nancy. The entire movie ay sa kanya lamang ako nakatingin. Her reaction on movie was worth watching for. She's really cute the way her nose crinkled. At 2 p.m. natapos ang movie. Tara na, kailangan na natin bumalik sa university. Maaga pa, CR muna ako ha. Paalam niya sa akin. Tumango lamang ako at napansin ko kasi na namumutla siya. Siguro ay kanina pang natatae. Bilis ha. Pero ang saglit niya ay naging 30 minutes, 45 minutes, 1 hour, 1 hour and 30 minutes. Napakunot ako ng noo pero sa huli papadudot ay nag-worried na ako para kay Nancy. Bakit wala pa siya? Palingalinga lamang ako hanggang sa may magtakip ng mata ko. Nancy, tinanggal ko ang kamay niya sa mata ko. Saan ka ba galing? Nag-alala na ako. Ha? I saw my high school friends, nakipagkwentuhan lang ako. Hindi ko na namalayan ang oras, I'm sorry. Seryoso niyang sabi sa akin. This time ay nag-init ang ulo ko. What the hell Nancy? Alam mo ba na sobra akong nag-alala sa'yo? Baka kung ano nang nangyari sa'yo. You know what? This isn't right. Hindi ko na nagustuhan ang nararamdaman ko para sa'yo. Reklamo ko. Pero si Nancy ay nakatingin lamang sa akin. Ano bang nararamdaman mo para sa akin? Seryosong tanong niya. This time ay sinuri ko ang aking nararamdaman. Yes, I admit na gustuhan ko na si Nancy. Pero natatakot akong umibig. Hindi dahil sa iyo kong masaktan pero dahil sa hindi pag-ibig ang priority ko ng mga sandaling yon. Pag-aaral ko, ang pangarap ko at ang kagustuhan kong gumanda ang buhay ko. Since lumaki ako sa hirap at nakakapag-aral lamang ako noon dahil sa part-time job ko at sa scholarship na ibinigay sa akin. I was really scared, Papa Dudut. Bakit ganon? Natatakot ako sa naging epekto sa akin ni Nancy. Natatakot ako na baka mawala ang focus ko sa mga pangarap ko. Natatakot din ako na baka sakaling ligawan at maging girlfriend ko si Nancy ay masaktan lamang ang kalooban niya. Dahil hindi siya ang priority ko. Kaya noon pa lamang ay ipinagtapat ko na sa kanya ang katotohanan. Nancy, sorry pero hindi magiging tayo. Ayokong mahalin kita tapos ay masasaktan ka lang sa huli. Mabuti kang tao, maganda pero sorry talaga. Kasi hindi kita magiging priority sa ngayon. Diretsang pag-amin ko sa kanya. Hindi kumibo noon si Nancy at kitang-kita kong nagpigil siyang umiyak sa harapan ko. I know the feeling. Yung nire-reject ka ng taong mahal mo kasi nangyari na sa akin yon before. Pero mas mabuti na yon kaysa umasa siya sa wala. At yun na nga papadudot, mula ng araw na yon ay hindi ko pa nakikita si Nancy. Hindi pa rin siya pumapasok. Dapat ay matuwa ako dahil naging madali sa akin ito pero naninibago talaga ako. Ang tahimik na buhay ko ay parang laging kulang. After 2 weeks, finally ay nakita ko na siya. Pinigilan ko ang sarili kong lapitan siya pero naawa ako sa kanya noon, papadudot. Namayad si Nancy at parang ang lungkot-lungkot niya. Hinihintay kong lumapit siya sa akin. Pero ilang araw na ang lumipas mula nang pumasok siya ulit ay hindi niya ako kinukulit. Kapag nahuhuli niya akong nakatingin sa akin ay ngingiti lamang siya. Pero ang ngiting yun ay hindi man lang umabot sa tenga. I miss her smile that make her braces show. I think I'm falling with her now at may pumasok na sa isipan ko na mahalin na si Nancy kasi hodang maganda leche-leche ang pag-aaral ko. Isang araw ay lumapit na ako sa kanya at gulat na gulat siya lalo na nang ilabas ko
ang isang red horse. Alejandro, sabi niya sa akin. I really miss my girlfriend, sagot ko naman sa kanya. Hindi ko na napigilan na yakapin siya at halikan sa noo. Hindi ko alam kung ano ang meron sa kanya, pero parang kulang ako kapag walang presensya niya. I'm sorry kung nasaktan kita sa sinabi ko noon. Pinagsisihan ko yon, kaya eto ko ngayon nakikiusap na patawarin mo na ako. Magsimula ulit tayo. Pangako hindi na kita sasaktang muli. Huwag kang mag-alala Alejandro, pinapatawad at tinatanggap ulit kita. At pinapangako ko sa iyo na hindi ako magiging hadlang sa mga pangarap mo. Pagbibigay ng assurance ni Nancy sa akin. Lumipas sa mga taon, nakagraduate na ako ng college. Habang si Nancy ay nasa last year na ng kolehiyo. May mga pagkakataon kasi na kinakailangan niyang umabsent dahil may out of town sila ng pamilya niya sa ibang bansa. Na kahit kailanman ay hindi ko kine-question. Pamilya niya yun eh. Supportive girlfriend si Nancy kahit na madalang kaming magkita ay naiintindihan niya. Masyado na kasi akong naging busy sa trabaho at naiintindihan naman yon ni Nancy. I miss you. Yun ang bumungad sa akin sa apartment ko noong sindihan ko ang ilaw. She often does this. Hihintayin niya ako sa loob at papatayin ng ilaw kapag alam niyang parating na ako. All out smile na naman si Nancy with her brace. Nagulat ako. Natatawa akong lumapit sa kanya dahil nakatayo siya sa sofa. Niyakap ko siya sa bewang. Kumain ka na ba? Ang payat mo na. Puna ko. Hindi ako payat ha, sexy ako. Natatawang banat ni Nancy sa akin. Sige na, payag na ako. Ihiwalay na sana ako sa pagkakayakap sa kanya. Nang pigilan niya ako dahil hinigpitan niya ang pagkakayakap sa akin. Hanggang sa parang nagsayaw na kami. I miss you. I love you forever. Paulit-ulit lamang niya yon na sinasabi. Akala ko noon papadudot ay wala nang darating na pagsubok sa pagmamahala namin. Pero dumating ang buwan na naging toxic and stressful ang work ko. Dahil isa ako sa candidate para sa isang promotion. Kulang na nga lang ay hindi na ako matulog at umuwi ng bahay para lamang makakota. Determinado ako na makakuha ng promotion na yon para mapatunayan ko sa pamilya ko na iba ko. Na kaya ko sila iangat sa buhay. Pagod na pagod akong hiniga ang aking katawan sa kama. Pipikit na sana ako nang maalala kong tingnan ang aking cellphone. I miss you Alejandro ko. I love you always, remember that. Uuwi na ako this week, magkita naman tayo. Sabi niya sa akin. That text was from Nancy. Nasa out of town nga pala siya. Halos makalimutan ko na siya. I type yes, I miss you too at sinend ko. Ilang segundo kong tinitigan ang text na yon. Then I type I love you but I'm really sleepy to send it. Pero naisend ko pa rin yon sa kanya. Samantala'y lalong lumala ang stress ko sa work noon dahil dumami ang mga problema. Inis na inis akong binagsak ang hawak kong papel sa table. Nagkaroon ng problema sa supplier dahilan para ma-delay ang production. Nasa opisina ako noon papadudot nang pagalitan ako ng boss ko. Naramdaman kong mauunsyami ang promotion ko dahil sa mga nangyari. Kaya pag-alis ng boss ko ay halos maiyak ako noon hanggang sa naka-receive ako ng chat mula kay Nancy. I am really excited to see you, sabi niya. Hinilot ko ang aking noo tapos noon may sumunod pa yung mensahe na inaaya niya akong magkita kami at mag-dinner sa favorite spot namin. Actually matagal na namin itong napag-usapan pero pa-extend yon dahil sa commitment ko sa work ko. I am sorry but I can't. Reply ko sa kanya. Mabilis naman siyang nag-reply. Why? Is it a joke, right? Aniya. I have no time for joke. I am really busy. Simpleng sagot ko sa kanya. Tapos akala ko hindi na siya magme-message noon pero nagkamali ako. Bakit ganyan ka? Ito ang araw lang nito ang hinihingi ko sa iyo. Pero hindi mo pa maibigay. Pagtatampo niya sa akin. Busy ako, hindi mo ba yun naintindihan? Kung hindi naman bakit kita tatanggihan Nancy? Hindi lang naman sa ating dalawa umiikot ang mundo. Sagot ko noon sa kanya. Habang naaalala ko yung naunsyaming promotion ko.
Lagi na lang akong second choice. Bakit ba ganyan ka sa akin? Reply niya. That time ay alam kong nasaktan siya sa reply ko. Pero anong magagawa ko, that time din kasi bagsak na ang kalooban ko at kulang na lamang ay umiyak na ako sa opisina dahil sa nangyari sa akin doon. Kaya siguro nawala ang sensitivity ko sa pag-reply na naging dahilan para masaktan ang kalooban ni Nancy. Bakit? Wala na bang susunod? Katapusan na ba? Bakit ganyan ka? Ginagawa ko ito para sa pamilya ko, para sa promotion ko. Bakit hindi mo ako maintindihan? Pahabol ko pang reply sa kanya. Napapagod na ako, Alejandro. Kailan mo ako uunahin? Seryosong tanong niya sa akin via messenger. Ako rin, Nancy, pagod na. Yun sanang i-reply ko pero pinigilan ko ang sarili ko. Kaya sa huli binura ko na lamang yon. No matter what happened, I will love you. I really miss you. Huling reply ni Nancy sa akin. Hindi ko na pinansin ang huling text ni Nancy at binato ko na ang cellphone ko. Nagtinginan sa akin ang mga kasamahan ko pero walang nangahas na i-comfort ako. Mag-isa akong nagdalamhati sa aking desk. I felt sorry for Nancy kasi hindi niya deserve ang isang tulad ko. A weeks and a month passed. Yung akala kong hindi na ako mapopromote after ng delays pero nagkamali ako. I got the promotion. Now I am on the top. It's really achievement. Masaya. Oo, noong una dahil after noon ay parang may kulang. Mula kasi ng pagtatalo namin ni Nancy, hindi na kami nagka-chat o nagkausap. As in bigla siyang nawala at hindi nagparamdam sa akin. Hindi ko naman siya masisisi kasi masakit ang nabitawang kong salita noon. Na-miss ko na siya. Aayusin ko na ang away namin, alam ko naman na ako ang mali. Kaya nag-decide na akong puntahan si Nancy sa kanyang bahay. Doon ay nakita ko siyang may sakit, nakonsensya ko at muling humingi ng tawad sa kanya at nangako na gagawin ko na siyang priority sa pagkakataong yon. At tinupad ko naman yon, Papa Dudut. Bumawi ako sa kanya, minahal ko siya at nagkaroon ako ng oras sa kanya. Natuto na rin akong balansehin ang oras ko. Na-appreciate naman yon ni Nancy at nagplano na kaming magpakasal. Pero Papa Dudut, lumipas sa mga buwan napapansin ko na napapadalas ang pagkakasakit ni Nancy hanggang sa maging madalas na ang pagka-confine niya sa ospital. Until lumabas ang resulta ng test at lahat kami ay nagimbal sa aming mga nalaman. May leukemia si Nancy. Matagal na pala, noong una ay pre-stage pa lamang ito. Ang akala ng mga magulang niya ay maaagapan pero ilang taon nakipaglaban si Nancy. During our relationship, ang mga pag-alis-alis pala nila ay hindi para mag-out of town kundi para ipagamot siya. Habang nasa trabaho ako ay tila nasa gyera at nakikipaglaban sa sakit ng mahal ko. Kaya bumawi ako sa kanya, lalo ako naging mapagmahal at maasikasong boyfriend. Ginawa ko siyang top priority ko at wala akong pakialam noon kung makaapekto man yon sa performance ko sa trabaho. At ang mahalaga ay masamahan ko ang aking girlfriend. Pero Papa Dudut, naging malupit ang tadhana dahil binawian din ang buhay si Nancy. Sumuko ang katawan niya sa sobrang hirap. Masakit yon pero wala akong magawa kundi ang tanggapin na lamang ang kanyang silapit. Pero Papa Dudut, hirap na hirap ako. Hindi ko alam kung paano ako makaka-move on sa sinapit ko. Mahal ko pa rin si Nancy at ngayon ko talaga na-realize ang kahalagahan niya sa buhay ko. Pinagsisihan ko yung mga araw na hindi ko siya pinansin. Although alam ko naman sa sarili ko na bumawi naman ako sa kanya at naging mabuting boyfriend pero syempre nagkaroon din ng guilt sa aking dibdib. Lalo na nung malamang kong she needed me most. Nawala ako sa tabi niya dahil busy ako sa pag-aaral at sa pagtatrabaho. Papa Dudut, sa ngayon ay pinofocus ko na lang sa aking work ang atensyon ko para maibsan ang lungkot na nararamdaman ko. I even tried dating pero walang epekto sa akin dahil kahit na anong gawin ko ay hindi ko mabura si Nancy sa aking puso. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko and hopefully ay dumating ang araw na maka-move on na rin ako at maging masaya ulit. Looking forward sa new beginnings. Muli maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Alejandro. Moving on takes time.
Kaya huwag mong madaliin ito, Alejandro. Hayaan mong kusang maghilom ang mga sugat dulot ng pagkawala ni Nancy. Pero hindi ibig sabihin noon ay magpapakalugmok ka sa kalungkutan. Unti-unti kang bumangon slowly but surely at huwag mong kakalimutang humingi ng gabay sa ating Panginoon at sa mga taong nagmamalasakit at nagmamahal sa iyo. Kaya mo yan, Alejandro, at maghihilom din ang sugat mo. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.